Para ma-achieve ang ngiti na to, muntik na maubos ang aking 1,000,000. Hi mga Marikoy, eto nga pala yung ngipin ko. Yung sa taas po, hindi po yan original dahil porcelain crown po yan. Halos porcelain crown yung nasa taas at mag-iisang dekada na. Kaya basag na, meron na ding sira at meron na ding leak. Kaya nag-decide ako mga Marikoy na to pa rin na yung pinapangarap kong ipagawa sa mga ngipin ko. Actually, matagal ko nang pinakompute to. Nakailang dentist na rin ako mga Marikoy at aabot talaga ng 1,000,000 yung gagastusin ko. Hindi kasi basta-basta yung ipapagawa ko sa mga ngipin ko. Ito kasi yung tinatawag nila na pinakamahal na zirconia. At sa kakatanong ko mga Marikoy, nag-decide na ako na dito sa may Accudent Dental Care, Magalang branch ako magpapagawa. Noong nagpa-brace kasi si Daddy Tano dito, sinamahan ko siya at nag-inquire na ako. Dapat talaga mga Marikoy, yung sa taas lang yung ipapagawa ko. Tapos yung sa baba, ipapabrace ko na lang ulit. Kaso sabi ni Doc, baka bumalik din daw sa dati na 1 seat apart. Dahil nga wala na akong wisdom tooth mga Marikoy at yun yung nagiging dahilan kung bakit naging 1 seat apart yung mga ngipin ko sa baba. Kaya nag-decide ako na ipapasirconia ko na lahat buong ngipin ko. Binilang ni Doc lahat ng ngipin ko at total na 27 lahat. At kapag zirconia mga Marikoy, nasa 25,000 yung gagastusin ko bawat ngipin. So bahala na kayo mag-compute kasi every time na kino-compute ko, sumasakit yung ulo ko. Sa ipapagawa kong to, ito yung pinakamasakit mga Marikoy, ang paglagay ni Doc ng anesthesia. Ang pamanhid to para wala akong maramdaman sakit pero nilalagay niya pa lang to masakit na. Bago nga pala tanggalin ni Doc yung crown ko sa taas mga Marikoy, kikikilin niya na muna yung mga ngipin ko sa baba. May mga kailangan din daw na ipasta kaya iba pa yung gastos doon mga Marikoy. Isa nga din pala sa mga dahilan kaya nag-decide ako na sa kanya magpagawa kasi nangako siya mga Marikoy na pagkatapos niyang kikilin yung mga ngipin ko at tanggalin yung crown ko sa taas, lalagyan niya ako kagad ng temporary teeth. Yan nga pala, tinatanggal niya na yung crown ko mga Marikoy at lumilitaw na yung handa namin sa kasal. Mag-iisang dekada ko na kasing suot to kaya nandito pa yung mga hinanda namin sa kasal. Maganda lang siyang tignan sa harapan pero sa gilid mga Marikoy basag-basag na at sira na. Kaya nagkaroon na din ng leak at pumapasok na nga yung mga iniinom at kinakain ko. Pagkatapos akong sukatin ni Doc, kagad nalagyan niya ako ng temporary teeth. Plastic lang tong mga to at madali lang masira, good for 1 week lang. Tamang tama dahil 1 linggo kong hihintayin yung mga zirconia teeth ko. Dahil plastic lang kaya merong chance na matanggal at mahulog kaya nagmamas ako mga Marikoy. At bago umuwi, nag-decide ako na magbayad na ng full payment. Buti na lang tumatanggap sila dito ng credit card. Kung kanina nangingilo yung mga ngipin ko, ngayon ako na mismo yung nahihilo sa binayaran ko. Anyway, after 1 week kaya na yung temporary teeth na nilagay ni Doc. Unti-unti nang natatanggal, buti na lang nag-text na sa akin si Doc. At ang sabi niya nga, pwede na daw akong pumunta sa clinic dahil ready na daw yung mga zirconia teeth ko. Kaya na din kasi ako sa mga temporary teeth ko, napaka-yellow na. Ako na lang nga pala mag-isang aalis kaya nagpaalam na ako kay Jace at Daddy Tano. Dahil sa magalang lang to at wala naman masyadong traffic kaya kagad nakarating ako dito. At pagdating ko dito, yan, kagad pinakita sa akin ni Doc yung mga bagong gawa ko ng ngipin. Lutang pa nga ako dyan mga Marikoy dahil sobrang excited ako. Kaso nawala yung pagkalutang ko nung nilalagyan na naman ako ni Doc ng pampamanhid. Bawat pesto ng ngipin ko mga Marikoy nilalagyan niya, taaminin ko sa inyo, napakasakit nito. Pero kailangan niya daw lagyan kasi mas masakit kapag hindi niya lalagyan. Bago nga pala ipesto ni Doc at lagyan ng pandikit, tinry niya muna. At eto nga nasa taas yung unang pinatry niya sa akin. Yung bite ko nga pala sa dating ngipin ko ay malit, na sanay ako doon kaya sabi ni Doc kailangan daw makorek. At trial pa lang, pahirapan na kasi nahihirapan si Doc na tanggalin. Paulit-ulit niya pang nilalagay at tinatanggal kasi kailangan daw tama talaga yung pagkakalagay at hindi siya magkakamali. Kasi kapag nalagyan na daw ng pandikit to, mahihirapan na siyang tanggalin ulit. Isa nga pala sa dahilan kung bakit zirconia yung napili ko kasi aabot daw ng more than 30 years ito. Sa mga hindi po pala nakakaalam, 12 years old pa lang ako, wala na akong ngipin sa harapan. Kaya matagal ko nang pinangarap to at pinag-ipunan. At ito na yung pang-4 na beses na ipapaayos ko yung mga ngipin ko. Yung sa taas nga pala dahil meron akong mga walang ngipin, kaya bridge zirconia crown yung ginawa. Dito naman sa baba mga Marikoy, isa-isang ilalagay. At sabi ni Doc, ito daw yung pinakamatrabaho dahil pa isa-isa niya nga ilalagay. Nakakatuwa din itong si Doc kasi napaka-bait niya at napaka-tiyaga. Alos umabot kami ng 2 oras pero never ko siyang nakita na nagreklamo. Lagi niya pa akong tinatanong kung okay lang ako. Mga oras nga pala niyan, hindi ko na maramdaman yung gums ko tsaka labi dahil nga nagmamanhid na. Minsan nga sinasabihan ako ni Doc na i-open ko pa daw, akala ko naka-open na pero nakasarado pala. Pagkatapos nga palang mailagay lahat ng bagong ngipin ko, iko-correct naman ni Doc yung
yung bite ko. Nasanay daw kasi ako dun sa dating bite ko na mali. Kailangan daw ayusin mga Maricoy at dito nga sa bandang left daw kailangan bawasan. Munta pa nga sa mas malayo si Doc para mas ma-appreciate niya daw yung ngiti ko. Kaso dahil nagmamanhid ako, hindi ako makangiti ng maayos kaya sabi niya balik daw ako next week. Kailangan daw every week babalik ako sa kanya hanggat hindi naayos yung bite ko. Pero ngayon pa lang mga Maricoy, napapabig smile na ako. Ang layo na kasi ng mga ngipin ko compare dun sa dati. At sigurado ako kung nanonood yung 12 years old self ko mga Maricoy, alam kong tuwang-tuwa siya at sobrang proud niya. Kung di pala kayo sanay sa mga ngipin ko, hindi rin ako sanay kaya ganyan yung boses ko ngayon. At bago ako umuwi mga Maricoy, sabi nga pala ni Doc, try ko daw tignan yung mga ngipin ko habang nagsasalita ako. At eto nga, pansin na pansin yung maling pagkagat ko. Pag-uwi ko naman mga Maricoy, sinalubong ako ni Jace at tinignan niya kagad yung mga ngipin ko. Tuwang-tuwa siya mga Maricoy at napasmile kaming dalawa. Tok, 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 tok. Again.